it pours. Kaya sunod-sunod ang demanda ay nabot itong si dating Bureau of Corrections Director. At sa akin, yung ganyan mga kaso, hayaan na lang sana natin ang pag-operate ng batas. Oo nga. Law take its course. At huwag na tayo magbigay ng mga katulan. Lalong-lalo na kung ikaw ay nasa Department of Justice. Kasi, yan pong Department of Justice, ulitin natin, mga sinasabi natin ng mga nakita. Ang trabaho po ninyo, hindi lamang umusig or to prosecute. More importantly, kailangan magbigay kayo ng katarungan. Hindi, at pag kayo ay ang alam niya. magbibigay ng mga pahaya sa isang inaakusahan na siya ay may kasalanan at kayo ay nagbibigay ng mga 100% siguruhan o naniniwala kayo at ikinakalat nyo sa publiko sa pamamagitan ng inyong opisina na yung nakasakdal ay talagang siya ang kriminal sa likod ng krimen, ay wala na. 99% walang nga, katarungan. Sabagat, yung DOJ, sabi niya, sila po nagdidetermina ng probable cause. Yung pong probable cause, tinatakda ng batas yan upang alamin kung merong na maaring probabilidad na yung nakasakdal ay nagsagawa ng krimen. At pag nakita nilang meron, isasampa nilang kurban sa hukuman. Pero kung yung puno mismo ng Department of Justice nagsasalita na yan ang mastermind, yan ang utak, useless yung preliminary investigation. Magiging moro-moro yun. Kaya tingnan nyo nangyari. Ilang kaso na malalaki. Ang ngayon ay kaya tignan nyo nangyayari. Walang nangyayari kasi nauuna yung satsat. Yung sumuko ng mga nasasaktan, si Pinong Bantag, dating kongresista Teves. Ayaw silang magpa sa ilalim sa kapangyarihan ng hukuma sapagkat inilarawan na kaagad sila na sila ang mga kriminal. 99% nga daw case closed. So, ang damdam nila, hindi sila makakakuha ng katarungan. O ngayon, anong nangyari? Sayang lang lahat ang mga ginugulo ng oras, ng panahon. Hindi natin ngayon malalaman kung ano ba ang katotohanan niya. Sapagkat, hindi uusad ang kaso dahil walang jurisdiction. Una, si Bantag. Hindi nagsusurface kasi alam niyang hindi patas. Kung alam niyang walang yung mga prejudgment nitong si DOJ, edi magpapakita yun. Alam niya na may tendency na manalo siya. Pero the mere fact na nasampahan na siya ng kaso probable cause kahit napakalayo naman yung link ay mananatili siyang wanted forever. Ito naman si Kong Teves, ano nangyari? Hanggang ngayon wala pang probable cause. Kasi because of recantations. Mukhang hindi naman natututo itong nandiyan sa DOJ. Kaya nga, ang usapan dito, tama naman si Attorney Sal Panelo at mabuti nga merong kagaya ni Attorney Panelo na hanggang magmula nung umpisa nung mga pinagagawa ng DOJ, DILG, nananatili pa rin siya dun sa kanyang paniniwala na maling proseso itong ginagawa ng sangay ng gobyerno na ito. Dahil nauuna sa kanila yung character assassination, media, interview, press con, at kung ano-ano pa sinasabing 99% case closed. Pero ano nangyari? Wala. Kung sana nanahimik na lang sila at hinayaan ang kanyang mga sangay na gawin ang kanilang trabaho,
Di yung sinasabi na hindi na nila kailangang pilitin na pauwiin si Kong Teves. Kung talagang wala kang kasalanan, umuwi ka. Hindi na nila kailangang sabihin pa yon dahil kung merong silang nakikita, yung sinasabi ni Kong Teves na semblance of fairness, uuwi at uuwi yon. Si former DG Bantag naman, kung nakikita niya talaga na merong patas dito sa DOJ, magpapakita yon. Hindi niya hahayaan yung sarili niya na ma-declare na wanted. Pero, mas pinili na lang niya ay lalaban yon. Pag nakita nila yun at huli niyan, malamang sa malamang lalaban eh. Kung alam din naman niya na mamamatay siya sa loob ng kulungan, lalaban na lang yun ng patayan. Dahil nakikita nila nitong dalawang ito na walang patas na paglilitis or walang patas na mangyayari dito. Malamang nga tutumba yung mga to pag nakita eh.